Ano bang mga grounds ang sinasabi ni Sara sa kanyang petition? Ano ba 'tong petition na 'to? Ayan, ipakita ko sa inyo mga kabunyog. Yan yung cover ng petition. Ang petition po ay petition sa Supreme Court. Kahapon po pina-receive Sara Z. Duterte in her capacity as the Vice President of the Philippines, petitioner. So makikita nyo po dyan, ang petitioner niya dito, si Sara na mismo. Si Sara na mismo. Bakit siya na mismo ang petitioner? Eh, kasi nga, nung una, kunwari, dumidistansya siya. Kunwari, ayaw niya, hindi daw siya involved dyan sa mga galawan na yan sa impeachment. Wala daw yan, hindi daw yan importante sa kanya. Eh, kaya lang, sabi nga natin, pagka ganoon, madidismiss yung petition. Kasi walang legal standing. Sino ba ang dapat mag-file ng petition? Ay si Sara. O kaya ngayon, siya na mismo yung nag-file. Ano ba yung petition na ito? Tingnan niyo po yung nasa kanan. ER number 4, Petition for Certiorari and Prohibition under Rule 65 of the Rules of Court with urgent application for temporary restraining order and or writ of preliminary injunction. So ibig sabihin, ito po yung petition for certiorari. Ibig sabihin po ng petition for certiorari, kini-question yung constitutionality ng proceedings ng impeachment sa House. Kaya yan po ang ibig sabihin ng certiorari. Kini-question sa petition na to, ang constitutionality. So para sa petition na ito, void ab initio, from the beginning, void na, walang bisa, walang saysay. Unconstitutional ang impeachment. At hinihiling din sa petition na to na magbigay ang Korte Suprema, maglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order o kaya writ of preliminary injunction. Yan po. Sino yung mga respondents? Siyempre yung House of Representatives, saka yung mga complainants. O yan. Kaya yan po ang petition na yan. Ngayon, ano bang mga grounds? Ano bang mga grounds ni Sara? Bakit daw unconstitutional? Dapat ipatigil ang impeachment na gumugulong na ngayon sa Kamara. Mayroon siyang hanggang letter F, Mayroon siyang hanggang letter F na hindi. Yan. Hanggang letter F pala, Ang kanyang grounds ay hanggang letter F. Ayan kita nyo yung nasa letter F. Yan. Kaya kung letter F, di anim ang grounds niya. Anim na issues o anim na grounds ang nire-raise ni Sara sa petition niya. Okay, pag-usapan natin. Pag-usapan natin. Kaya ito mga kabunyog, yan, nakikita nyo sa taas, petition for certiorari and prohibition with urgent application for temporary restraining order and or writ of preliminary injunction. Petitioner by counsel respectfully states, this is a petition for certiorari and prohibition under Rule 65 of the Rules of Court, seeking to declare as void ab initio the impeachment complaints against the petitioner and committee proceedings arising therefrom, including any and all incidents relative thereto. Because, yan. Kumbaga, yan mga kabunyog. Petition for certiorari siya in prohibition. Yun daw mga complaints na finay laban sa kanya, sabi ni Sara, at saka yung impeachment proceedings na gumugulong na, ay void ab initio. Kaya daw yan, dapat daw ipatigil. Bakit? Ito na yung mga grounds niya. Anim yan. Isa-isahin natin. Ang unang ground, ito. Ito mga kabunyog ang mga grounds. Okay? Letter A. The initiation process conducted by Respondents House of Representatives
and the Committee on Justice is marred by grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction and in contravention of the Constitution, as well as the guidelines laid down as well as the guidelines laid down by this honorable court in Francisco versus House of Representatives et al., Gutierrez versus House of Representatives, Committee on Justice et al., and Duterte versus House of Representatives et al. Okay. So, mga kabunyog, ano ba yung sabi diyan sa unang ground? Ang sabi diyan ni Sara Duterte sa unang ground, yun daw initiation process na sinagawa. Ang ibig sabihin po ng initiation process, yung pag-file ng impeachment complaint. 'Di ba? 'Di ba originally 4 'yon. Tapos yung dalawa doon, yung una, yung sa Makabayan Block. Sa Makabayan Block ay wala na 'yon kasi hindi pasok doon sa bawal na sa 1-year bar rule. Yung pangalawa naman, kasi nag-decide na yung petitioner doon sa pangalawa na i-atras na lang yung petition, suportahan na lang nila yung third impeachment complaint. Kaya yung lumabas dyan na impeachment complaints, dalawa na lang, yung third saka fourth. Ang third impeachment complaint, yan yung kay Zabala. Yung Zabala. At yung isa pang impeachment complaint ay yung kay Cabrera. Yan mga kabunyog ang nangyari dyan. So, ang sinasabi dito sa unang ground ni Sara, hindi daw nasunod ang tamang initiation. Ano ang ground niya? Bakit nasabing hindi nasunod? Dapat daw kasi binutuhan ng plenary. Pinag-usapan daw sa plenary na i-refer ito sa Justice Committee, yung mga ganon. Hindi daw ginawa yun eh. Dapat daw, hindi lang daw si Speaker ang nag-decide na i-refer ito sa Justice Committee. Dapat daw collectively as a collegial body, pinag-usapan ng buong plenary. Gano'n na naman ang mga grounds na ginagamit dyan. So, ang pangalawang ground, ito. Ang sabi pa dito ni Sara sa kanyang petition, pangalawang ground, the Zabala and Cabrera complaints are void ab initio for violating the 1-year bar rule under Section 3, Paragraph 5, Article 11 of the 1987 Constitution, which prohibits the initiation of more than one impeachment proceeding against the same official within a period of 1 year following the effective non-viability of the earlier initiated Castro and D complaints on March 2, 2026 through their respective setting aside and withdrawal. So ang sinasabi na naman dyan, nire-raise na naman yung issue, hindi daw nasunod yung 1-year bar rule kasi yung 4 kasi yan na impeachment complaints. Ang unang impeachment complaint ay yung kay Castro. Ang pangalawang impeachment complaint ay yung kay D. Ang pangatlong impeachment complaint ay yung Zabala. Ang pang-apat ay yung Cabrera. Ngayon, alam naman natin ang nangyari dun sa Castro, yung unang impeachment complaint, na basura yon dahil nga hindi papasok sa 1-year bar rule. Kasi dapat February 6 ay nag-file ay March 6. Ay March 2 pa lang nag-file na. Hindi February ang alam naman natin February 6 'yon. February 2 nag-file na, February 2 nag-file na. So ngayon ang natira na lang na impeachment complaints yung Zabala and Cabrera. Pero ang gustong mangyari nila Sara Duterte, yung Zabala and Cabrera complaints, yung natitirang third in impeachment, void ab initio pa rin daw. Kasi na-violate pa rin daw yung 1-year bar rule. Kumbaga, grabe, pati yan, wala, 1-year bar rule na naman ang issue dyan. Paulit-ulit na yung 1-year bar rule na yan. Paulit-ulit na. Anyway, yan yung isang grounds ng kampo ni Sara, yung 1-year bar rule daw ay na-violate. Kaya yung third impeachment complaint at fourth impeachment complaint, yung Zabala at saka Cabrera, ay rin daw, void ab initio. Dahil void ab initio, dapat daw ibasura. Yan na naman ang ang sunod na naman letter C. Accordingly, ito.
Accordingly, sabi ng petition ni Sara, accordingly, any and all of the proceedings that emanate from these constitutional complaints are also unconstitutional. So ibig sabihin, dahil yung mga impeachment complaints na yon ay hindi sumunod sa constitutional provisions, kaya lahat ng proseso ay unconstitutional din. Letter C yan. Ang sumunod na ground, mga kabunyog, ang sumunod na ground ay pang-apat, letter D. Okay? Sabi dito sa letter D, the conduct of trial, whether mini or full-blown, by Respondent Committee on Justice in the exercise of its ancillary incidents, including the issuance of compulsory processes, are unconstitutional and encroaches on the power of the Senate solely vested in the latter by the Constitution. Consequently, Section 7 of the Rules of Procedure and Impeachment Proceedings of the 19th Congress, House of Representatives adopted by the 20th Congress insofar as it allows such proceedings is likewise unconstitutional. So ito na naman, yun daw mga ginagawa ngayon ng Justice Committee, yung mga hearing ngayon na ginagawa, yung mga subpoena, unconstitutional daw yan. Unconstitutional daw yan, sabi ni Sara. Yung ginagamit na rules ng impeachment court ay yung Justice Committee, unconstitutional daw. Hindi daw kasi dapat nag-i-issue ng mga subpoena ang Justice Committee. Wala daw silang ganung kapangyarihan. Senate lang daw ang may kapangyarihan yan. Ganyan na naman yung nila, no? Ang isa pang ground, pang-lima. Okay? Pang-lima. Pag-usapan naman natin tong pang-lima. Respondent Committee on Justice circumvented the limits of its constitutional task by improvising additional set of rules that were neither contemplated by the Constitution nor published and promulgated by Congress, in whom the Constitution solely vests the power to promulgate rules to effectively carry out the constitutional provisions on the impeachment process. O yan, ang isa pang ground na sinasabi ni Sara sa kanyang petition, gumawa daw ng rules ang Justice Committee na hindi naman daw dapat. Kasi wala daw yan sa power ng Justice Committee. Kumbaga, ang ginawa ng Justice Committee ay nag-improvise ng mga dagdag pang rules. Kumbaga, yung ginagawa daw ngayon ng Justice Committee, wala na yan sa Constitution. Panghuli, the proceedings conducted by Respondent Committee on Justice remarkably show grave abuse of discretion and reek of double standards in the treatment of impeachment complaints referred to it, and evince a clear fishing expedition, resulting in the violation of petitioners' constitutional rights to due process, presumption of innocence, and equal protection of the laws, with this honorable court directed in its ruling in Duterte that applies to the entire impeachment process. So ang sinasabi na naman dyan, mga kabunyog, ang ginawa daw ng Justice Committee ay grave abuse of discretion. Inabuso daw ng Justice Committee ang discretion nito. Kasi gumawa daw ito ng mga proceedings na double standards na. Ang sinasabing double standards dyan, mga kabunyog, ay di ba may nauna na kasing impeachment kay PBBM? So ang sinasabi nila, yung kay PBBM na impeachment, striktong inimplement yung mga rules, kaya na-dismiss yung impeachment. Pero pagdating daw dito, kay Sara Duterte, masyado na daw maluwag ang rules, kaya unfair daw ito. Ang tawag daw dyan, double standards. Ngayon, dahil double standards yan, na-violate yung right to due process at equal protection of the laws ni Sara Duterte. Kung ikukumpara doon kay PBBM na impeachment, hindi daw pareho ang treatment. Hindi daw pareho. O yan, mga kabunyog. So sa madaling sabi, pinakita ko sa inyo yung lahat ng mga grounds na sinabi ni Sara, no? Mga kabunyog. Binasa ko yon word for word.
At least yung mga sa simula pa lang sinabi na kasi ano yung mga dahilan bakit hinihiling nila na ipatigil ang impeachment. So 6 na grounds, ano? 6 na grounds, ano mga kabunyog. Ano ang prayer ni Sara Duterte? Ano ang hinihiling niya? Ito 'yon. Ito yung tinatawag na prayer. Kumbaga ang prayer relief. Ito ang kanyang reliefs na hinihingi. Wherefore, it is respectfully prayed. Yan it is respectfully prayed that 1. Upon the filing of this petition, a temporary restraining order be issued to enjoin respondents' House of Representatives and Committee on Justice from proceeding with the impeachment proceedings before them and to desist from doing any and all acts relative in pursuant thereto. So ito na yung ito yung importanteng prayer diyan. Ang gusto nilang mangyari, matigil ang ang ginagawa ng Justice Committee. Kaya dapat mag-issue ang Korte Suprema ng TRO. Ayan, TRO, Temporary Restraining Order. Pangalawang hinihiling ng kampo ni Sara sa kanyang petisyon. After due proceedings, issue a writ of preliminary injunction enjoining all respondents from continuing or acting in pursuance of the impeachment proceedings relating to the Saballa and Cabrera complaints for being unconstitutional and from doing any and all acts relative in pursuant thereto, including any trial, mini trial, or so-called preliminary investigation issuance and enforcement of compulsory processes in such other acts or incidents. Kumbaga yung una, TRO, para mabilisan. After ng TRO, kapag nasagawa na ang mga due proceedings, preliminary injunction na. Medyo na yon, medyo hindi na lang temporary yon. Preliminary injunction na yan, writ of preliminary injunction. Number 3, Section 7 and 8 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, House of Representatives, 19th Congress, adopted by the 20th Congress, as well as the guidelines issued by the Respondent Committee on Justice be declared void and unconstitutional. Yun. Yung mga guidelines daw ng Committee on Justice, pati na yung rules ng impeachment, i-declare na unconstitutional, yung Section 7 and 8. Panghuli, thereafter, issue a final injunction nullifying and setting aside the impeachment proceedings relating to the Saballa and Cabrera complaints for being unconstitutional and enjoining the Respondents' House of Representatives, Committee on Justice, and the Senate of the Philippines from doing any and all acts relative in pursuant thereto. Yan mga kabunyog. Kaya kung ang tanong, ano ba yung mga hinihiling ni Sara? Yan, binasa ko na. Kaya kung may nagtatanong sa atin, ano na bang mga grounds ang sinasabi dito? Actually, matagal na rin naman itong paulit-ulit nilang sinasabi. Matagal na nilang paulit-ulit na sinasabi yan. Sabi nila, kiki-question nila sa Korte Suprema yan dahil unconstitutional daw yung ginawa ng Justice Committee. O bakit unconstitutional? Ano daw? Ang hearing daw ay nagiging fishing expedition na daw. Yung mga ginagawa daw na mga subpina, hindi na daw dapat yan, bawal yan. Hindi daw pwede yan gawin ng Justice Committee. Pagkatapos may dinagdag pa sila ngayon. Yung yung pagkaka-file daw ng impeachment na ito, na violate din yung mga rules kasi dapat daw hindi naman speaker ng House lang ang nag-decide. Dapat buong plenary ng House ang nag-decide niyan na i-refer yan sa Justice Committee. Yan. Anyway, ang nire-raise na issue dito ng kampo ni Sara, procedural. Procedural. Ibig sabihin, sa tingin nila, hindi na naman nasunod ang mga procedures, kaya gusto nilang ipatigil ng Korte Suprema ang sumusulong ng impeachment. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.